Ipinanganak si Joselier Yeng Giao noong Marso 19, 1959 sa bayan ng Magalang sa probinsya ng Pampanga. Ang kanyang pamilya may malalim na ugat sa lalawigan ng Pampanga at ang kanyang ama na si Bren Giao ay isang kilalang politiko na naglingkod bilang gobernador ng nasabing probinsya. Ang paglaki sa ilalim ng gabay ng isang ama na nasa serbisyo publiko at ang mahilig sa palakasan ang nagbukas ng pinto para sa batang si Yeng Giao upang mamulat sa kahalagahan ng disiplina at pamumuno. Sa kanyang kabataan, pumasok siya sa paaralan ng LaSalle Green Hills para sa kanyang mataas na paaralan, kung saan ipinamalas niya ang galing sa larangan ng track and field bilang isang mananakbo. Matapos ang high school, nagpatuloy siya ng pag-aaral sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman. Sa universidad na ito, kumuha siya ng kursong Industrial Engineering, isang disiplina na nangangailangan ng masusing pagsusuri, lohika at organisasyon. Habang nag-aaral, naging bahagi rin siya ng UP Fighting Maroons, ang senior men's varsity basketball team ng universidad, kung saan mas lalo pang nahas ang kanyang pagmamahal sa larangan ng basketball. Ang kanyang asawa ay si Jennifer Tablante at magkasama nilang itinaguyod ang kanilang pamilya palayo sa labis na pansin ng media upang mapanatili ang pribadong buhay. Bago pa man makilala si Yeng Giao bilang isang maalamat na coach sa Philippine Basketball Association, dumaan muna siya sa karaniwang buhay ng isang professional sa labas ng sports. Matapos ang kanyang pag-aaral sa Universidad ng Pilipinas, ginamit niya ang kanyang kaalaman sa industrial engineering sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa corporate sector. Naging bahagi siya ng RFM Corporation, isang malaking kumpanya ng pagkain sa Pilipinas na pagmamayari ng pamilya Concepcion. Sa kumpanyang ito, humawak siya ng posisyon na may kinalaman sa produksyon at pamamahala, kung saan ang kanyang lohikal na pag-iisip at kakayahan sa pag-organisa ng mga sistema ay lalong napakinabangan. Ang karanasang ito sa mundo ng korporasyon ang nagbigay sa kanya ng pundasyon sa tamang pamamahala ng tao, pagbuo ng epektibong stratehiya at pagharap sa matinding pressure, mga katangian na naging kapaki-pakinabang ng lumaon nang siya ay tuloy nang lumipat sa coaching profession. Nagsimula ang kanyang opisyal na karera sa paggabay noong dekada 80. Una siyang sumabak sa mga amateur na liga, partikular na sa Philippine Amateur Basketball League, kung saan hinawakan niya ang koponan ng Swift. Sa panahong ito, nagkaroon siya ng pagkakataong maging mentor ng mga batang talento na lumaon ay naging mga bituin ng bansa, kabilang ng alamat ng basketball na si Alvin Patrimonio. Nang magpa siyang prangkisa ng RFM Corporation na pumasok sa Philippine Basketball Association noong taong 1990 bilang Pop Cola, si Yeng Giao ang hinirang nakauna-unahang head coach ng koponan. Noong 1991 sa ilalim ng pangalang Diet Sarsi, dinala niya ang kanyang koponan sa kanilang kauna-unahang finals appearance sa All-Filipino Conference bagamat sila ay natalo sa Pure Foods. Ang kanyang matamis na unang kampyonato ay nakamit noong 1992 Third Conference. Nang gabayan niya ang Swift Mighty Meaty sa isang dominanteng 4 na nanalong serye laban sa 7-Up. Ang tagumpay na itong naghudyat ng simula ng isang mahaba at makulay na karera sa profesional na liga. Sumikat ng husto si Yeng Giao dahil sa kanyang natatanging filosofiya sa laro na madalas na inilalarawan bilang walang takot at puno ng pisikalidad. Hindi tulad ng ibang mga coach na umaasa lamang sa mga sikat na manlalaro o mga superstar, kilala siya sa pagbuo ng mga koponan na binubuo ang mga blue-collar players o mga manlalarong itinuturing na dehado o underdog. May kakayahan siyang ilabas ang pinakamataas na potensyal ng mga manlalarong hindi binibigyan ng pansin ng ibang koponan. Bukod dito, ang kanyang katanyagan ay nagmula rin sa kanyang sining ng psikolohikal na digmaan o mind game sa loob ng court. Madalas siyang makitang sumisigaw, nakikipagtalo sa mga referee at nagpapakita ng matinding emosyon upang ipagtanggol ang kanyang mga manlalaro at sirain ang konsentrasyon ng kalabang koponan. Ang ganitong estilo, bagaman marami ang bumabati sa naging epektibo sa pagpapanalo ng kabuuang 7 kampyonato sa PBA gamit ang iba't ibang koponan tulad ng Swift, Red Bull at Rain or Shine. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay, ang pangalang Yeng Giao ay madalas ding mayugnay sa mga kontrobersiya at mainit na balita na nag-viral sa bansa. Dahil sa kanyang maapoy na dila at hindi madaing karakter, nakatanggap siya ng mga napakaraming parusa at multa mula sa pamunuan ng PBA sa nakalipas na mga taon. Noong Pebrero 2014, pinatawan siya ng isang larong suspension at malaking multa dahil sa pagpapakita ng hindi wastong kilos o dirty finger habang nagaganap ang laro sa pagitan ng Rain or Shine at San Miguel Coffee. Noong Enero 2016, sa gitna ng serye ng semis sa pagitan ng Rain or Shine at San Miguel Beer, pinatawan muli siya ng multa na nagkakahalaga ng 35,000 piso. Ang multang ito ay bunsod ng kanyang mga pahayag laban sa kalidad ng pamumuno ng mga referee, paglabas sa bench habang may kaguluhan at ang maling paggamit ng malaswang hudyat ng daliri.
Isang malaking issue rin ang Mosbong noong Enero 2018 na maakusahan siya ng nooy coach ng San Miguel Beer na si Leo Austria ng pagbitiw ng salitang may bahid ng rasismo laban sa manalarong si Chris Rose, isang Filipino-American. Matapos ang masusing investigasyon ng tanggapan ng Commissioner ng PBA, ipinahayag ng liga na walang sapat na ebidensya upang patunayan ang paratang ng rasismo, ngunit parehong pinatawan ng multa si Nagyao at Rose dahil sa paggamit ng hindi angkop na pananalita at profanity sa gitna ng mainit na sagupaan. Kamakailan lamang, noong Mayo 2026, naging laman muli ng balita si Giao matapos niyang hayagang batikusin si L. Francis Chua, ang sports executive ng San Miguel Corporation dahil sa umano'y pananakot o intimidasyon sa mga referee habang nagpapatuloy ang mga krusal na laro na nagpapatuloy na hindi nagbabago ang kanyang katapangan sa pagsasalita laban sa mga makapangyarihang personalidad sa liga. Kasabay ng kanyang karera sa basketball, pinasok din ni Yang Giao ang mundo ng politika na sumusunod sa mga yapak ng kanyang pamilya at ang kanyang pampolitikong buhay sa lalawigan ng Pampanga ay naging matagumpay at mahaba. Nahalal siya bilang vice-gobernador ng Pampanga. Naglingkod siya sa posisyong ito sa loob ng 9 na taon mula Hunyo 2004 hanggang Hunyo 2013. Ang kanyang panunungkulan bilang vice-gobernador, nakatrabaho niya ang tatlong magkakaibang gobernador na sina Mark Lapid, Eddie Panlilio at Lilia Pineda, kung saan pinamunuan niya ang sangguniang panlalawigan sa pagpasa ng mga lokal na ordinansa. Matapos ang kanyang 3 termino bilang vice-gobernador, tumakbo siya at nagwagi bilang kinatawan o congressman ng unang distrito ng Pampanga sa Kamara ng mga Kinatawan kung saan siya ay naglingkod mula 2013 hanggang 2016. Bilang mambabatas, isinulong niya ang mga panukalang batas na may kinalaman sa pampalakasan at kapakanan ng mga atleta. Bagaman natalo siya sa kanyang mga sumunod na pagtakbo para sa muling pag-upo sa pwesto, ang kanyang karanasan sa politika ay nagpatala sa kanyang kakayahan bilang isang tagabuo ng kasunduan o consensus builder. Sa kasalukuyang yugto ng kanyang buhay, isang malaking hamon ang kinakaharap ni Yang Giao na walang kinalaman sa laro ng basketball kundi sa kanyang personal na kalusugan. Noong Abril nitong taon, hayagang ibinahagi ng veteran coach na siya ay nagdurusa sa severe chronic lower back pain at sciatica. Ang medical na kondisyong ito ay dulot ng isang pinched nerve o naipit na ugat sa pagitan ng kanyang L4 at L5 vertebrae sa lumbar spine. Dahil sa pagkaipit ng ugat na ito, nakararamdam siya ng matinding rurok ng sakit, pamamanhid at paghihina na gumagapang mula sa kanyang mababang likod pababa sa kanyang binti, na labis na naglilimita sa kanyang pagkilos sa gilid ng court. Ayon sa kanyang mga pahayag, matagal niyang sinubukan na iwasan ang operasyon sa pamamagitan ng pagdaan sa mga alternatibong pamamaraan tulad ng physical therapy, traction at decompression therapy upang maibsan ang kirot. Gayunpaman, dahil sa lumalalang sitwasyon at hindi na matitiyak na bisa ng mga physical therapy, inihag niya noong Abril 2026 ang kanyang planong sumailalim sa isang nakatakdang operasyon sa likod. Ang operasyong ito ay binalak niyang isagawa kaagad matapos ang kampanya ng Rain or Shine sa PBA 50th Season Commissioner's Cup upang hindi maabala ang paghahanda ng koponan. Noong kalagitnaan ng Hunyo 2026, nagbigay siya ng karagdagang ulat na patuloy pa rin ang kanyang traction treatments at maaaring sumailalim muna sa mga spine injection upang patuloy na makayanan ng sakit bago ang aktwal na operasyon na inaasahang mangangailangan ng 48 oras na pananatili sa ospital. Sa kasalukuyang panahon ng Hunyo 2026, si Yang Giao ay nananatiling aktibo at matatag bilang head coach ng Rain or Shine Elasto Painters sa PBA. Bagaman limitado ang kanyang pisikal na pagkilos dahil sa iniindang sakit sa likod, hindi ito naging hadlang upang patuloy niyang iparamdam ang kanyang talino sa paggabay sa kanyang koponan. Paghubog sa mga bagong silang na talento tulad ni Adrian Nocum at Luis Villegas at pagtatanggol sa karangalan ng kanyang manlalaro laban sa anumang uri ng injustice sa loob ng court. Siya ay patuloy na naninirahan sa bansa, hinahanga ng marami at itinuturing na isa sa mga pinakapundasyon ng modernong basketball sa Pilipinas.